Magandang buhay kapatid! Nandito na tayo sa Christian Life and Service Seminar 201 o pagtuklas sa paglagong espiritual or Discovering My Spiritual Maturity. Ito po ang balangkas ng ating pag-aaral. Meron po tayong 5 sessions. Una, Session 1, paglalaan ng oras para sa salita ng Diyos. Session 2, kaugalian ng araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos or yung quiet time. Session 3, ang kaugalian ng panalangin na pakikipag-usap sa Diyos. Session 4, ang kaugalian ng pag-iikapo o pagkakalob sa Diyos. And last session, which is Session 5, ang kaugalian ng pagtitipon o kagalakas sa pamilya ng Diyos. Ang layunin ng araling ito ay upang maging ganap ayon sa Colossus Kapitulo 4:12 at upang lumago at di manatiling bata sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Efeso Kapitulo 4:14 hanggang 15. Ano ang pagtutuunan ng araling ito? Ito ay para mahubog ang bawat Kristiyano sa paglagong espiritual. Ito ang mga katotohanan tungkol sa paglagong espiritual. Una, tandaan natin na hindi ito automatic na kapag nabasa mo, tinuro sa'yo, ay magagawa mo na agad lahat. Ikalawa, ito kasi ay isang proseso. At kailangan ito ng disiplina. Yun po ang ikatlo. Ito po ang mga dapat maunawaan sa pagiging alagad o disciple. Ang mga lumalagong mananampalataya ay tinatawag na disciples o mga alagad. Ikalawa, hindi ako maaaring maging disciple o alagad kung wala akong discipline. Ikatlo, mas disiplinado ako, mas magagamit ako ng Diyos. Ikaapat, ang tanda ng isang alagad ay pagpapasan ng krus. Lucas Kapitulo 14:27. Kalima, gaano kadalas dapat pasanin ang krus na ito? Sabi sa Lucas 9:23, araw-araw. Kaanim, ano ang napapaloob sa pagpasan ng krus? Anumang bagay upang si Kristo ay maging una sa aking buhay. Kaya yung lahat ng mga bagay na yon na kailangan mo isuko sa Panginoon upang unahin mo si Kristo ay pwedeng tawaging krus. Kapito, ang isa pang tanda ng isang alagad ay pag-ibig sa kapwa. Juan, Kapitulo 13, versikulo 35. Ang apat na kaugalian ng isang alagad. Paano ko magiging alagad? Kailangan paunlarin ang kaugalian ng isang alagad. Colossus Kapitulo 3, 9 hanggang 10. Ito yung tinatawag na oras para sa salita ng Diyos. Ikalawa, panalangin. Ikatlo, pag-iikapo, pagbibigay. Ikaapat, pakikipagtipon. Session 1. Paglalaan ng oras para sa salita ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ito po ang 6 na paraan ng pag-unawa sa inyong Biblia o paglalarawan sa magitan ng kamay. Maaari mong ihinto ang videong ito at kumuha saglit ng papel at iguhit ang 6 na paraan ng pag-unawa sa ating Biblia sa magitan ng ating kamay. Pag-aralan naman po natin ang 6 na paraan ng pag-unawa sa ating Biblia. Unang-una, yung hearing o pakikinig. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mga paraan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pwede tayong makinig sa magitan ng MP3 o podcast o mga recorded sermon o ituon natin ng ating mga radyo sa Far Eastern Broadcasting Company or 702 DCAS. Kahit nasa abroad po tayo, meron din po ngayon yung FB page, naka-live din po sila. Pwede tayong makinig ng salita ng Diyos sa magitan po ng ating social media. O manood ng tagapangaral sa TV.
O dumalo tayo sa maliliit na grupo o tuwing linggo sa mga pagtitipon. Yan po ang paraan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang problema, nakakalimutan natin ng 95% ng mga narinig natin makalipas ng 72 oras. Mas natatandaan pa nga natin ang mga jokes o ilustrasyon ng mga pastor na nangangaral. Kaya ipinapayo namin na mag-take notes o mag-audio record tayo upang maaari mong balikan ang napag-aralan. Paano paunlarin ang iyong pakikinig? Ito po ang mga hakbang. Una, maging handa at may pagnanasa na makinig sa salita ng Diyos. Sabi sa Lucas 8:8, makinig ang may pandinig. Ang hirap kaya makinig na wala kang desire o pagnanasa. Ikalawa, iwasan ang mga kaisipang magiging hadlang sa pakikinig sa Diyos. Luke chapter 8 verse 4-15. Pagsusuri kung anong uri ng pag-iisip meron ako habang nakikinig. Meron po tayong kailangang gawin bago po tayo makinig sa salita ng Diyos. Ito po yung tinatawag na pagsusuri kung anong uri ng isip meron tayo habang nakikinig. Ito po yung 3 uri ng katalungan na pwede po nating sabihin sa ating sarili bago po tayo makinig. Una, ang tawag po dito ay saradong isip. Ang takot, pagmamataas at hinanakit ba ay pumipigil sa akin sa pakikinig sa salita ng Diyos? Ikalawa, yung katanungan ng lumilipad na isip. Handa ba talaga akong makinig sa sasabihin ng Diyos? At ikatlo, yung abalang isip. Masyado ba akong abala at nag-aalala sa ibang mga bagay para makapagtuon ako sa sasabihin ng Diyos? Number 3, ipahayag ang anumang kasalanan sa iyong buhay. Santiago Kapitulo 1:21. Kaapat, isulat ang mga bagay na iyong narinig. Mag-take notes tayo o mag-audio record gaya ng sabi ko kanina. Kalima, isagawa ang iyong narinig. Santiago 1:22-25. Reading o pagbabasa ng salita ng Diyos. Pahayag Kapitulo 1:3. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa mga hulang inihayag nito at ang tumutupad sa nasusulat dito. Gaano kadalas dapat basahin ang salita ng Diyos? Ang sagot, napakasimple, araw-araw. Ito ang mga mungkahi sa pagbabasa ng Biblia. Una, basahin ito ng may sistema. Ikalawa, ang Biblia na walang mga notes. Ikatlo, basahin ito sa iba't ibang salin. Kaapat, basahin ito ng naririnig ng iyong sarili. Napakaganda po yung pagbabasa na naririnig mo yung sarili mo. Ito po yung style o dahilan kung bakit napakaganda nito. Una, ginagamit natin ang karamihan sa senses ng ating body. Sa pagbabasa, ginagamit natin ang ating mata. At pag ginamit natin ang ating bibig, naririnig din ito ng ating tainga. Kaya 3 senses ang nagagamit kapag atin pong binabasa ito na naririnig natin. Kalima, guhitan o kulayan ang mga pangunahing talata. Kaanim, pumili ng isang paraan sa pagbabasa at iyon ang palaging sundin. Alam mo ba, kung ikaw ay magbasa ng humigit kumulang sa 15 minuto sa isang araw, mapabasa mo na ang buong Biblia sa loob ng 1 taon. Kailangan meron din po tayong isang plano sa pagbabasa sa bagong tipan o lumang tipan. Meron pong example dito na ipapakita ko. Pwede mo pong i-screenshot. Pwede po natin itong i-download bilang gabay sa pagbabasa ng ating Biblia. Mga mungkahi sa pagtatala ng mga nabasa sa Biblia. Kapag nabasa mo na ang kabanata, markahan mo ito ng linyang palihis o yung tinatawag na underline. At sa gilid ng bawat aklat ng Biblia, isulat mo yung petsa kung kailan mo ito natapos basahin. Pwede ka rin gumawa dun ng link kung saan mo ito nabasa ulit. O marahil, may connection sa ibang bahagi ng Biblia. Study o pag-aaral ng salita ng Diyos. At sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Gawa, Kapitulo 17:11. Ang pagkakaiba ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay ang paggamit ng panulat sa iyong pag-aaral. Ang sikreto ng epektibong pag-aaral ng Biblia ay ang kalaman sa wastong pagtatanong.
Ito po yung suhestyon o 6 na paraan ng pag-aaral sa isang talata. Una, ilarawan mo ang tagpo sa iyong isipan. Imagine the setting. Ikalawa, sambitin mo ang talata ng malakas. Bigyan ng diin ng iba't ibang salita. Pwede tayong kumuha ng mga words at isipin natin kung ano ang kahulugan nito. Katlo, isulat mo ang talata ayon sa iyong pagkakaunawa. Kaapat, ipalit ang iyong sariling pangalan sa mga pangalan na banggit sa talata. Kalima, gawing isang panalangin ng talata. Kaanim, sagutin ang mga sumusunod na katanungan ayon sa iyong pagkaunawa sa talata. Paggamit ng space pets sa pag-aaral or SPACEPETS. S. Sin to confess. Mayroon bang kasalanang dapat ihingi ng tawad? P. Promise to claim. Pangakong dapat angkinin. Letter A. Attitude. Letter A. Attitude to change. Ano bang ugaling dapat kong baguhin? C. Command to obey. Anong utos na dapat kong sundin? E. Example to follow. Ano bang mga halimbawang dapat kong tularan? Letter P. Prayer to pray. Ano bang mga panalangin dapat kong sambitin? E. Error to avoid. Ano bang mga kamaliang dapat kong iwasan? Letter T. Truth to believe. Ano bang mga katotohanang dapat kong paniwalaan? And S. Something to thank God for. Ano bang mga dapat na ipagpasalamat ko sa Diyos? Yan po ang tinatawag na spade pets strategy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. M. Memorize. Pagsasaulo ng salita ng Diyos. Kawikaan 7:2-3. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ito'y itali mo sa iyong kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Kapakinabangan ng pagsasaulo ng kasulatan. Tinutulungan ako nitong mapaglabanan ang tukso. Awit, Kapitulo 119, versikulo 11. Kalawa, tinutulungan ako nitong maging matalino sa paggawa ng desisyon. Awit 119, verse 105. Pinalalakas ako nito kung ako'y nanghihina. Awit 119:49-50. Inaaliw ako nito kung nalulungkot. Jeremiah 15:16. Tinutulungan ako nitong magpatotoo sa di mananampalataya. 1 Peter chapter 3, verse 13. Kailan dapat magsaulo ng talata? Ito ang mga mungkahi kung kailan maaaring magsaulo ng talata. Una, sa oras ng pakikipag-ugnayan sa Diyos o quiet time. Kalawa, habang nag-exercise tayo, magkabisa. Katlo, habang may hinihintay o libreng oras. Kaapat, bago matulog. Sabi sa Awit Kapitulo 63, verse 6. Kalima, gawing challenge bago magsimula ang cell group o ipa-assignment natin. Paano magsasaulo ng isang talata? Una, pumili ng isang talatang nangungusap sa iyo. Kalawa, banggitin ng teksto o yung chapter at verse bago at matapos ang talata. Katlo, basahin ang talata ng malakas at paulit-ulit. Mas maganda, itala o isulat mo ito. Hatiin ang talata sa mga parirala o bawat words. Bigyan diin ng mahalagang salita kapag binabanggit ang talata. Isulat ang talata at burahin isa-isa ang mga salita. Sulat ang talata sa isang flashcard. Laging dalhin ang card na ito upang mapagbalik-aralan. Ilagay ang talata ng walang mali. Sikaping banggitin ang talata ng walang mali. Maglapat ng isang musika sa isang talata. Sumulat ka ng isang awit. Humanap ka ng kapareha at itama ang isa't isa. Ang tatlong susi sa pagsasaulo, alam mo kung ano? Simple lang. Ulitin ng ulitin ng ulitin. Because practice makes perfect. Meditate.
Pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing kabatisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Awit Kapitulo 1, 2 at 3. Ang pagbubulay ay isang malalim na pag-aaral sa isang talata sa Biblia upang lubos na maunawaan kung paano ito isinasabuhay. Bakit ba kailangan magbulay ng kasulatan? Or why do I have to meditate the Word of God? Una, ito ang susi upang makapamuhay tulad ni Kristo. Kawikaan 4:23. Ang isipan ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kalawa, ito ang susi sa katugunan ng ating mga panalangin. Juan Kapitulo 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hilingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Paano daw ipagkakaloob? Kapag nanatili si Kristo at yung salita niya. Katlo, ito ang susi sa matagumpay na buhay. Sabi nga sa aklat ni Josue, Kapitulo 1:8, dili-diliin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang nasusulat doon at sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Napakasarap pakinggan. Purihin ang Panginoon. Apply. Pagsasapamuhay ng napagbulayang salita ng Diyos. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Santiago 1:22. Ito po yung mga tanong upang maisapamuhay natin ang talata. Una, ano ba ang kahulugan nito para sa mga orihinal na tagapakinig? Kalawa, ano ang napapaloob sa panghabang panahon na katotohanan? Katlo, saan at paano ko maisasapamuhay ang talatang ito? Apat na tanda ng isang maayos na pagsasabuhay ng banal na kasulatan. Una, ito ay personal o pansarili. Ikalawa, ito ay practical. Ikatlo, ito ay posible or possible. At ikaapat, ito ay provable o mapapatunayan. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, papalad kayo. Sabi ni Jesus sa aklat ng Juan, Kapitulo 13:17.